Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhawati, sa video na ito, pag-aaralan natin ang talkhis ng kitab Kayfa Tutqinun Nahw. Ang gramatika ng wikang Arabic ay napakahalaga upang mas malalim nating maunawaan ng Quran at ang Sunnah at iba pang tekstong Arabic. Kaya't samahan ninyo ako sa pagsisiyasat ng mga bagong konsepto at patakaran sa Nahw na tutulong sa atin upang mas maging bihasa sa wikang Arabic. At kung gusto ninyong matuto pa ng higit pa tungkol sa Arabic language at iba pang kaugnay na aralin, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tara, magsimula na tayo. Bismillah. Babasahin natin ang unang aral mula sa kitab Kayfa Tutqinun Nahw, o unang lesson, ang Aqsamul Kalima. At kagaya ng ating sinabi, babasahin lang natin ang talkhis, summarization ng bawat bab, insyaallah ta'ala. Aqsamul Kalima: isim, fi'il, harf. Isim, pangalan or noun. Fi'il, verb. At harf, particle. Ang isim, ang ibig sabihin ng isim or ang isim sa nahwu, kalimatun dallat ala dhatin aw ma'nan wa laysa az-zamanu juz'an min dalalatiha. Ang noun or ang isim, isang salita na nagsasaad ng isang bagay na may kahulugan at ang oras ay hindi bahagi ng kahulugan nito. Aqsamul isim, mga bahagi ng noun or pangalan, isim. Unang-una, zahir. Isim zahir, nominative noun. Halimbawa, nahwu Khalidun al-amanatu. Halimbawa ng salitang Khalid. Khalid ay isim zahir. Ganon din ang al-amanah. Pangalawang bahagi ng isim, ang mudmar, pronoun. Nahwu ana, anta, huwa. Ana, anta, huwa. Ibig sabihin ng ana, ako. Anta, ikaw. Huwa, siya, lalaki. Anta, ikaw, na lalaki. Ang pangatlong bahagi ng isim, ang mubham. Demonstrative noun. Halimbawa, hadha, alladhi. Ito, yun, alladhi. Ang pangalawang bahagi ng kalima, ang fi'il. Kalima ay salita or sa nahwu, pag sinabi nilang kalima, ito ay isang salita lamang. Kagaya ng mga example na binanggit natin, Khalid, amana, ana. Ang ibig sabihin, hindi pa siya sentence sa nahwu, hindi pa siya naging jumlah. Ang pangalawa ay ang verb or fi'il. Verb, pandiwa. Ang verb, ang fi'il, kalimatun dallat ala husuli amalin fi zamanin muayyan. Ang ibig sabihin ng fi'il, ito ay isang salita na nagsasaad ng isang aksyon na naganap sa isang tiyak na oras. Aqsamul fi'il, mga bahagi ng fi'il. Unang-una, al-mudari'. Pangalawa, al-madi o madin, mudari'un, madin, at amar. Mudari', present or future tense. Halimbawa, nahwu yafrah. Halimbawa, yafrah, siya ay yafrah, siya ay natutuwa. Ibig sabihin ngayon.
Kasi mudari. Yung mudari, ang time ng mudari is ngayon or future. Fil mustaqbal. Madin. Ang madin naman, ang madi ay past tense. Ibig sabihin, ang kanyang oras ay dumaan na. Ibig sabihin, itong gawa na ito ay tapos ng ginawa. Halimbawa ng nahu kataba. Siya ay sumulat. Siya ay nagsulat. Tapos na. At ang pangatlo, ang amar. Ang amar, imperative. Halimbawa, ijtahid. Nahu ijtahid. Magsikap ka. Ijtahid, magsikap ka. So dito ay mayroong kahulugan ng request or talab or utos. Kagaya ng uktub. Sumulat ka. Sumulat ka. Uktub. Yun. Ang pangatlo ay ang harf. Pangatlo, bahagi ng kalima ay ang harf. Harf. Particle. Particle. Kalimatun, kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ang ibig sabihin ng harf, ito ang isang salita na nagsasaad ng isang kahulugan kapag ginamit kasama ng ibang salita. Ibig sabihin, ang harf, wala siyang kahulugan sa sarili niya or mag-isa. Kailangan niya ng partner, isim or fi'il para mabigyan siya ng kahulugan. Aqsamul harf, mga bahagi ng pangugnay or harf particle. Mushtarak bainal asma wal af'al. Mushtarak bainal asma wal af'al. Ibig sabihin, ito ay ginagamit both nouns and verbs. Use in both nouns and verbs. Halimbawa, hal at saka ma. Hal at saka ma. Yan ay mushtarak bainal asma wal af'al. At saka pangalawa, mukhtassun bil asma faqat. Mga use only with nouns. Ginagamit lamang sa nouns. Mukhtassun bil asma. Nahu fi'ala. Yung fi'ala, kapag nakita natin yung fi'ala at saka iba pang mga huruful jar, ang after nila, pagkatapos nila ay ang isim. Kasi itong mga huruful jar ay exclusive lamang sa isim or ginagamit or ang partner nila ay ang isim lamang. Ang pangatlo, mukhtassun bil af'ali faqat. Mukhtassun, use only with verbs. Ginagamit lamang with verbs, mga fi'il. Halimbawa ng lam at saka lan. Lam at saka lan. So ito ang bahagi ng kalima sa lugha al-Arabiyah at nabanggit din natin sa unang pagtatalakay natin na ang kalima ay isang one word. One word ang ibig sabihin ng kalima sa nahu. Sa nahu. Pero sa mga Arab, iba naman ang sa lugha Arabiyah, iba naman ang kahulugan nila ng kalima. Pero sa term ng Arab, ng nahu, pag sinabing kalima, ang ibig sabihin ay isang one word, kagaya ng isim, fi'il at saka harf, na bahagi ng kalima na ating binanggit ngayon lamang. Maraming salamat sa pakikinig sa ating video pag-aaral ng nahu sa talkhis ng kitab Kayfa Tutqinu an Nahwa. Jazakumullahu khaira.